Ang sitwasyon sa gitnang silangan ay lalong umiinit. Matapos harangin muli ng Iran ang Strait of Hormuz, pinatindi ng Estados Unidos ang blockade sa mga pantalan ng Iran. Pinaputukan at sinakote ng Estados Unidos ang Iranian tanker na sumubok lumusot sa blockade ng Amerika. Nagyabang agad si Pangulong Donald Trump na nasakote ng puwersang Amerikano ang barkong may bandila ng Iran matapos subukang lampasan ang naval blockade ng Amerika sa Golpo ng Oman. At pagkatapos nito, agad na nagkaroon ng panibagong paglala ng relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Suportado ng China ang Iran at binansagang pirata ang Amerika na agad namang nagsagawa ng malawakang ehersisyong militar malapit sa baybayin ng China. At nangyayari ang lahat ng ito, hindi basta-basta dahil nalaman na sa nasabat na tanker na may bandila ng Iran ay may kargamentong galing China at ang tanker ay naglalayag mula sa isang daungan sa China papuntang Iran. Hindi basta-basta ang kargamento ng barko. Umalis ang tanker mula sa daungan kung saan ikinarga ang mga chemical na gamit sa paggawa ng mga misil. Ako si Alex Pechi. Pag-usapan natin ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like, mag-comment sa episode na ito, at mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa ibaba ang link. Sa description ng video na ito, nandun din ang mga link kung paano ninyo maaring suportahan ang channel na ito sa YouTube. Lubos akong magpapasalamat sa anumang donasyon o sponsorship mula sa inyo. Paalam! Motor Vessel Tosca, lisaning ninyo ang inyong engine room. Lisaning ninyo ang inyong engine room. Handa kaming paputukan ang inyong barko upang mapatigil ito. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na nahuli ng Amerika ang barkong may bandila ng Iran nang subukan nitong lampasan ang naval blockade ng US sa Golpo ng Oman. Ipinakita ng Central Command ng US Military ang mga larawan kung paano ito nangyari. Ito ang unang barkong nasa kote at unang insidente ng pagpapaputok mula nang simulan ng Amerika ang blockade noong Linggo bilang tugon sa pagkontrol ng Iran sa kipot ng Hormuz simula ng digmaan noong Pebrero 28. Sinabi ni Trump na pininsala at nasa kote ng mga US Marines ang isang barkong tinatawag na Tosca. Habang naghahanda ang mga opisyal ng Amerika at Iran para sa negosasyon sa Pakistan bago ang nalalapit na deadline ng tigil putukan na magaganap sa gabi ng Abril 21, sinabi ni Trump sa Truth Social na isang US Navy destroyer ayon sa kanya ay nagbabala sa kanila na huminto. Tumanggi ang Iranian crew na sumunod kaya pinatigil sila ng ating barkong pandigma sa lugar sa pamamagitan ng pagbuta sa silid makina. Ayon sa ulat ng Central Command ng US na inilatala noong Linggo ng gabi, ilang beses na nagpaputok ang destroyer na Spruance gamit ang 5 pulgadang Mk-45 na kanyon ng destroyer papunta sa silid makina ng Tusky. Ayon sa pambansang media, inausahan ng militar ng Iran ang US sa paglabag sa tigil putukan at pandarambong sa dagat at nangakong tutugon agad sa panghayam. Nakakalimutan ng mga Iranian na isang araw bago nito, sila rin ang nagpaputok sa isang tanker na dumaan sa kipot ng Hormuz, kahit sinabi nilang bukas ito. Bago ang pag-atake, nagbanta si Trump na kung hindi papayag ang Iran sa kasunduan, patitigilin sa paggana ng Estados Unidos ang lahat ng planta ng kuryente at tulay sa Iran. At ayon kay Trump, wala nang mababait na tao. At agad pagkatapos nito, tumaas ang presyo ng langis ng mga 7% noong Linggo ng gabi. Ang pagtaas, matapos magbukas ang internasyonal na merkado, ay bumawi sa malaking pagbagsak noong Biyernes nang inanunsyo ni na Pangulong Trump at Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran ang muling pagbubukas ng kipot ng Hormuz para sa mga tanker.
Habang tumatagal ang limitasyon sa transportasyon ng langis, mas tumatagal din ang mataas na presyo nito. Dito, inihanda na ang mga Amerikano sa mas malalang sitwasyon, isang kawili-wiling bahagi ng episode. Sinabi ni kalihim ng enerhiya na si Chris Wright na maaaring hindi na bumalik sa antas bago ang digmaan na mas mababa sa $3 kada galon ang karaniwang presyo ng gasolina sa Amerika hanggang sa susunod na taon. Diretsahan niyang sinabi na huwag nang asahan ang pagbaba ng presyo ng gasolina ngayong taon. Tiniyak ni Wright na mahusay hinarap ni Donald Trump ang sitwasyon at hindi sanhi ng digmaan ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi raw ito naging dahilan kailanman. Ang sinisisi niya ay ang tinatawag na inflasyon. Pero sa totoo lang, hindi naman niya ipinaliwanag kung ano ang dahilan nito. Ito raw ang inflasyon na yan. Sa tingin ko, para sa ilang botante, sapat na ang paliwanag na ito. Susunod ay isang sipi mula kay Chris Wright. Malamang naabot na ang pinakamataas na presyo at magsisimula ng bumaba. Pagkatapos maresolba ang sigalot, bababa ang presyo. Kapitan Obvious. Kahit mas mababa sa $3 ang presyo, malaki pa rin ito dahil sa inflasyon. Ngunit matagumpay na hinarap ng administrasyon ni Trump ang walang kapantay na krisis na ito. Hindi pinaliwanag ni Chris Wright kung paano, para wala rin mag-isip na si Trump ang nagtaas ng presyo ng langis dahil sa digmaan, pati presyo ng gasolina sa Amerika. Naalala ni Wright ang pagsisimula ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine noong 2022. At sinabi niya na, tingnan ninyo, noong 2022, mas pumalpak pa si Joe Biden noon. Bakit daw kayo masyadong nag-aalala sa presyo ng gasolina? Sabi niya, hindi pa naman ganun kalala ang sitwasyon na yon. Sinabi ni Wright na hindi dapat magreklamo ang mga Amerikano dahil ang pinakamataas na presyo ngayong taon ay mga $1 pa rin na mas mababa kaysa sa pinakamataas noong 2022 noong si Joe Biden pa ang presidente. Balikan natin ang geopolitika. Nagpahayag ng pag-aalala ang Tsina sa sapilitang pagpigil ng US sa barkong kargamento na may bandila ng Iran. Ayon kay Guo Jiakun, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Tsina, maselan at komplikado ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ang mga panig na sangkot sa sigalot ay dapat umiwas sa karagdagang paglala at lumika ng kinakailangang mga kondisyon para sa pagpapanumbalik ng normal na pagbiyahe sa kipot. Nanawagan ang Beijing sa mga panig na panatilihin ang tigil putukan at negosasyon. Ngayong may pagkakataon para sa kapayapaan, kailangang gumawa ng paraan upang agad matapos ang digmaan. Hindi biro ang pagkadismaya ng mga Tsino sa insidenteng ito, lalo na sa pagkakaaresto ng barko ng Iran. Lumabas na ang barko ay pag-aari ng Tusk. Ang barkong ito na kayang magdala ng hanggang 5,000 container ay pauwi mula sa isang pantalan sa China kung saan nakaimbak ang mga kemikal. Matatagpuan ang pantalan ng Gaulan sa Zhuhai sa timog silangang baybayin ng China. Ito ay isang kilalang pantalan para sa pagkakarga ng mga chemical, partikular ng sodium perchlorate. Ang sodium perchlorate ay mahalagang precursor ng solid rocket fuel na kailangan ng Iran para sa kanilang programa ng misil. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang mga materyales sa barkong ito at hinihintay pa natin ang pahayag ng mga Amerikano. Pero malinaw na mula sa pantalan na ito, bukod sa mga chemical, halos wala ng ibang dinadala. Kasabay nito, sinimula ng Estados Unidos ang pinakamalaking pagsasanay militar kasama ang Pilipinas na nagpapakita ng kahalagahan para sa Washington ng presensyang militar sa Indo-Pasipiko para kontrahin ng China sa gitna ng bigmaan sa gitnang silangan. Нынешнее военное учение Ang balikatan ay magdadala rin ng record na dami ng mga sundalo kung saan ang mga bansang kalahok ay magpapadala ng mahigit 17,000 na mga militar para sa mga naval military exercises at live fire drills. Kabilang sa mga kalahok bukod sa Estados Unidos ay ang Hapon, Canada, Australia, New Zealand at Pransya at syempre ang Pilipinas. Nagsimula ang taon ng pagsasanay militar ng US at Pilipinas isang araw matapos magpadala ang China ng grupo ng mga barkong pandigma para sa pagsasanay sa kanluran. Sa kanlurang karagatang Pasipiko, unang sumali ang Hapon sa balikatan na pagsasanay. Kasabay nito ang paghahanda para sa pagbisita ni Donald Trump sa Beijing sa kalagitnaan ng Mayo. Bakit panibagong paghahanda na naman ito? Dahil 2 beses nang naantala at nakansela ang kanyang pagbisita noon. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like.
Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon o mag-subscribe bilang sponsor. Paano ito gagawin? Nasa video description ang lahat ng link at detalye, pati ang panawagang suportahan ng channel ni Alexi Pechi. Pumili ng pinakamadaling paraan para sa inyo at maraming salamat sa suporta. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat.